Magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga kung nasaan man kayo ngayon mga kababayan. Wala nang pasakali. Diretso na tayo sa issue nagpapainit sa ating lahat, no? Dalawang PNP generals, no? Si Torre, General Torre III at si retired General Fillmore Escobal. Nagbabangayan online, no? Pero ang tawag ni Torre kay Escobal, duwag. Pero alam nyo, nakita ko po yung video. Ay, video. Si Escobal po pala ang kumukuha ng video habang inaaresto at binabastos si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Sa tingin ko po ang duwag dito ay si General Torre. Dahil, grabe, nakita niyo po ba yon? Gaano siya kabastos sa isang dating Pangulo na sa tingin naman niya ay tinulungan niya ang Pilipinas. Nakita pa nga po natin doon na tinanong niya yung mga pulis at sundalo kung anong nagawa niyang kasalanan sa kanya. Matatandaan po natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay siya po talaga minahal niya po no ang kapulisan at ang mga kasundaluhan. Kaya po nakakalungkot at nakakagalit din po ang ginawa ng toring ito sa kanya, no? Okay, pero bago yan, bago natin pagpatuloy, kamusta no, sa ating mga kababayan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai, at saan man kayo naroon, mula Hong Kong hanggang Qatar. Ngayon tatalakayin natin yung kontrobersiya na yan. No? Mainit na sagutan sa pagitan ni Torre at Escobal na umaabot sa punto na pagsasabing duwag at fake news ni Torre. No? Si Torre ang nagsasabi po nun kay Escobal. Pero hindi ito simpleng chismis, totoo po ito ha. Ang labanang ito ay may mas malalim na ugat sa politika, pulisya at maging mga kasaysayan ng Duterte administration. Kakalungkot po talaga. Dahil yung sa nangyari po sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Torre po ay tingin ko ay hindi pulis. Ito po ay utak kriminal. Yun lang po ang aking pananaw ha. Kaya tara, simulan na natin ang malalim, masigla at matalas sa pag-aaral sa isyong ito na may halong ngiti at katotohanan, syempre. Pero alam niyo po, napanood ko po yung buong video. Nakakagalit po talaga. Okay, pero bago tayo mag-dive, mga katropa, mga kababayan, goal natin 100,000 subscribers. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan natin dyan sa Manila, Cebu, Riyadh o kahit sa London. At kung gusto nyong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks. Ang suporta nyo ang nagpapalakas sa atin para maghatid ng mas maraming ganitong klaseng talakayan. Ang laban ng Torre versus Escobal ay hindi lang tungkol sa dalawang generals na nagtitirahan sa Facebook at sa social media. It's a clash of egos, loyalties, and power dynamics sa loob ng PNP na may koneksyon pa sa mas malaking issue tulad ng Duterte arrest, human rights, at sa pamamahala ni Pangulong Marcos. Ngayon, susuriin natin ito ng patas pero malinaw. We're leaning towards the defense of General Escobal habang critically examining si Torre na tinawag siyang duwag ng walang sapat na batayan. Sasagutin natin anong totoong nangyari? Bakit ganito ang tono ng PNP chief? At ano ang implikasyon nito sa publiko? Lalo na sa mga kabataan at OFWs natin sa US, Canada, Saudi at iba pang panig ng mundo. Okay isang linggo ng umaga sa Rizal Memorial Coliseum, inaabangan ng marami ang isang charity boxing match. Ang maglalaban ay unghang din, ewan ko ba. May naniwala pa rin talaga kay Torre laban kay Active. Ay ano po, alam nyo, si Vice Mayor Baste Duterte ay nagkaroon po ng travel authority. So alam po yan ni Remulla na aalis po siya. Punta pong Singapore, sasamahan niya po yung ate niya sa South Korea yata, no? Okay, so alam po na aalis. Bigla po nag-schedule nang walang kaisip-isip di umano si Torre ng boxing ng linggo. Nako, Diyos ko Lord, talagang ewan ko Pero anong nangyari? Biglang umalis si Baste papuntang Singapore. Kaya nanalo si Torre by default. Alam nyo, pag nag-boxing, dapat as agreed upon by the two parties, hindi lang si Torre. Ano yun? Jackpot, di ba? Nakalikom daw ng 16 million. Pakita nyo yung 16 million pesos na yun. Na biktima ng bagyo. Pero teka, heto ang plot twist Si retired Wilmore Escobal, dating regional director sa Davao, nagpost sa Facebook na mandatory daw ang pagdalo ng mga pulis sa boxing match na ito. At kailangan pa nilang bumili ng ticket. Mandatory nudation? Seryoso ba ito? Seryoso ba talaga? Ganito ba talaga? Ewan.
Ang post ni Escobar ay nagdulot ng matinding reaksyon. Si Torre galit na galit. Tinawag itong fake news at sinabing hindi mandatory ang attendance. Pero ang mas nakakagulat sa kanyang Facebook post, sinabi ni Torre na si Escobar ay duwag. Na kesyo nung inaresto niya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Escobar daw ay natakot at hindi man lang tumingin sa kanya sa Villamor Air Base. Ouch! Parang pelikula ito mga kababayan ha. Pero hindi ito rom-com ha, ito'y political drama. Ay alam mo, PMA versus PNPA, ay tingin ko mas okay ang PMA, no? Tingin ko ha, PMA year to si Escobar eh. So si Torre, ang bagong kampiyon ayon kay Pangulong Marcos sa SONA, ay may ganang magmalaki sa boxing ring, pero pagdating sa social media, parang nagpapakita ng kamao sa keyboard, no? Pero teka, General Torre, kung duwag si Escobar, bakit kailangan i-post ito sa Facebook? Hindi ba pwedeng tawagan na lang si Escobar at magkape muna kayo sa Starbucks sa Quezon City? Mas social yun, di ba? Pero seryoso ha, ang pagtawag ng duwag sa isang dating kasamahan ay hindi lang personal na atake. Ito isang pampublikong pagpapakita ng tunggalian sa loob ng PNP. At kami mga kababayan, ang nanonood sa sidelines, kumakain ng popcorn habang sinusuri ang katotohanan. So mga kaibigan natin sa Sydney, ha, Dubai at Toronto, kung nai-enjoy nyo ang talakayang ito, i-like at i-share na sa mga kababayan natin. Mag-comment kayo ha, ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan ng away na ito? At kung may extra budget kayo, mag-super thanks na rin ha, para mas marami pa tayo makover na ganitong mga issue. Alam nyo ha, si Police Brigadier General Pilmor Escobar ay hindi basta-basta. Siya ang dating commander ng Area Police Command Eastern Mindanao, isang posisyong hindi biro. Sa Davao, kilala siya bilang isang opisyal na malapit kay dating Pangulong Duterte, pero hindi ito nangangahulugang sunod-sunuran siya ha. Sa kanyang panunungkulan, si Escobar ay nagpakita ng dedikasyon sa serbisyo publiko. At kahit retired na, patuloy siya nagbibigay puna sa mga isyong nakikita niya sa PNP. Ang kanyang post tungkol sa boxing match, hindi ito simpleng chismis. It was a whistleblower moment, isang pagpapakita ng tapang na tanungin ang sistema. Ang tanong, bakit kailangan tawagin siyang duwag? Si Escobar bilang isang retiradong general ay may karapatang magsalita, lalo na kung may nakikita siyang hindi tama. Ang kanyang alegasyon na mandatory ang pagdalo sa boxing match ay nagdulot ng diskusyon, hindi lang tungkol sa event, kundi tungkol sa transparency at accountability sa PNP. Kung totoo man ang sinabi ni Escobar, ito ay isang seryosong issue ha. Bakit kailangan pilitin ng mga pulis na dumalo at mag-donate? At kung hindi naman totoo, bakit hindi ito linawin ni Torre ng mas profesional imbis na magmalaki sa social media? Sa tingin natin ha, si Escobar ang nagpapakita ng tunay na tapang dito, ang tapang na magsalita laban sa isang makapangyarihang PNP chief. Kung si Torre ang bagong kampiyon ha, si Escobar naman ang silent warrior na hindi natatakot mag-post kahit retired na. Parang siya yung tito natin sa family reunion na hindi natatakot sabihin na mali ang ginagawa ng pinsan kahit alam niyang magkakagulo. Kaya naman sa labanang ito, si Escobar ang may uppercut sa moral high ground. Torre, baka naman kailangan mo ng break muna sa social media. Baka masyado kang napagod sa boxing match nang di naman matuloy. Mga kababayan, sa Jeddah, Vancouver, General Santos, kung sumasang-ayon kayo na si Escobar ang may punto, i-comment nyo below. Team Escobar, at huwag kalimutang i-subscribe at i-share sa mga kaibigan natin sa San Francisco, Makati at Singapore. Ang suporta nyo ang nagbibigay buhay sa ganitong klaseng content. Okay. Si Police General Nicolas Torre III, ang unang PNPA graduate na naging PNP chief, isang makasaysayang milestone ha. Kilala siya sa mga high-profile na operasyon tulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Pero teka ha, hindi lahat ng ginagawa ni Torre ay dapat purihin. Noong siya pa ang direktor ng Quezon City Police District, nagkaroon siya ng kontrobersya dahil sa pagbibigay ng VIP treatment kay Patrolman Wilfredo Gonzales na naging viral dahil sa pagtutok ng baril sa isang siklista. At ngayon, ang kanyang pagtawag kay Escobar na duwag ay nagpapakita ng pattern ha. Masyado siyang mabilis, magmalaki pero kulang sa finesse pagdating sa pamumuno. Okay. Ang pagtawag kay Escobar na duwag ay hindi lang personal na atake, ito ay isang pagpapakita ng mahinang liderato bilang PNP chief ha. Duwag! Anyway, bilang PNP chief, si Torre ay inaasahang magpapakita ng profesionalismo
lalo na sa publiko. Pero ang ginawa niya nag-post sa Facebook na parang teenager na nag-aaway sa comment section. Bukod dito, ang kanyang pagtanggi sa aligasyon ni Escobar ay hindi sapat na malinaw. Kung hindi totoo ang mandatory attendance, bakit hindi magbigay ng konkretong ebidensya? Sa halip, inatake niya ang karakter ni Escobar na dating kasamahan niya sa Davao. This is not leadership, it's a power trip. At ang konteksto ng kanyang mga nakaraang kontrobersiya tulad ng Gonzales incident, mukhang si Torre ay may tendency na magmalaki ng walang sapat na batayan. Kung may boxing match sa social media, si Torre ang tipo na magpo-post ng shirtless gym selfie bago pa man magsimula ang laban. Pero seryoso, General Torre, kung gusto mong tawagin duwag ang iba, siguraduhin malinis ang record mo. Kasi sa ngayon, parang ikaw pa ang nauhuli sa suntok pagdating sa transparency at accountability. Baka naman oras na para mag-training muna sa crisis communication imbis na boxing. Sa mata ng mga OFW natin sa Dubai, London at New York, ang ganitong klaseng away sa PNP ay hindi lang lokal na issue. Ito ay nagpapakita ng mas malaking problema sa pamumuno ng institusyon. Sa ibang bansa tulad ng Canada o Australia, kapag may ganitong kontrobersiya, inaasahan ng mga opisyal na magpapaliwanag ng malinaw at profesional. Pero dito parang reality TV show. Ang tanong, paano natin maasahan ang PNP na protektahan ng publiko kung sila pa ang nag-aaway sa publiko? Kaya naman mga kababayan, mahalagang suriin natin ito ng kritikal, lalo na kami sa abroad ang madalas na tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. O kung naiinis kayo sa style ni Torre, i-comment nyo. Torre, mag-explain ka muna. I-share ito sa mga kaibigan natin sa Los Angeles, Riyadh at Cebu. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming ganitong content. Mag-super thanks din para suportahan ang aming team. Balik tanong tayo Nung inanresto ni Torre si dating Pangulong Duterte, maraming nagulat. Pero marami rin ang nagdiwang. Si Escobar na dating malapit kay Duterte ay naging tahimik noon. Pero ngayon, heto siya nangangahas na magsalita laban kay Torre. Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa dalawang generals. Ito ay tungkol sa lumang tunggalian sa pagitan ng mga loyal kay Duterte at mga sumusuporta sa administrasyon ni Marcos. At sa gitna nito, kami ang publiko na nagtataka kung sino ang dapat paniwalaan. Ang PNP ay nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government at ang kanilang mandato ay malinaw, magbigay ng mabilis at responsabling serbisyo habang pinoprotektahan ang human rights. Pero mga insidenteng tulad nito kung saan ang PNP chief mismo ang nangaaway sa social media ay nagpapakita ng malaking problema sa liderato at komunikasyon. Kung totoong sinabi ni Escobar na mandatory ang pagdalo sa boxing match, ito ay isang paglabag sa prinsipyo ng transparency. At kahit hindi totoo ang reaksyon ni Torre, ay nagpapakita ng kawalan ng maturity na inaasahan natin mula sa PNP chief. Sa mas malaking konteksto ang ganitong mga insidente ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa PNP, lalo na sa mga kabataan at OFWs na umaasa sa institusyong ito para sa seguridad ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kung ang PNP ay isang teleserye, ang episode na ito ay tatakbuhan ng title na Suntok sa social media. Pero seryoso mga kababayan hindi ba't mas maganda kung ang energy na ginamit ni Torre sa pagtawag ng duwag ay ginamit na lang sa pagpapaliwanag ng mga plano ng PNP? Halimbawa, bakit hindi na lang mag-focus sa 3-minute response time na ipinangako niya o kaya sa pagpapabuti ng training ng mga pulis para maiwasan ang mga kontrobersiya tulad ng sa Quezon City? Torre, baka naman oras na para mag-log out muna sa Facebook at mag-log in sa reality. Mga kababayan, sa Tokyo, Milan at Zamboanga, anong tingin niyo sa isyung ito? I-comment nyo below I-share sa mga kaibigan at i-subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong talakayan. Kung gusto nyong suportahan kami, mag-super thanks na rin please para mapanatili natin ang ganitong klaseng content na para sa inyo, lalo na sa mga OFW natin sa Saudi, Canada at Australia. Sa ating talakayan ngayon, nakita natin ang away ni Torre at Escobar ay hindi lang simpleng sagutan sa social media. Ito ay isang salamin ng mas malalim na problema sa PNP. Ang kakulangan ng transparency, profesionalismo at tiwala mula sa publiko. Si Escobar sa kabila ng pagiging retirado ay nagpakita ng tapang sa pagtawag ng pansin sa isang posibleng issue sa boxing match. Si Torre naman bilang PNP chief ay nabigong magpakita ng tamang liderato sa kanyang reaksyon. Ang resulta, isang institusyong mas lalong kwestiyon ng publiko, lalo na ang mga kabataan at OFWs
na umaasa sa PNP para sa seguridad ng kanilang mga pamilya. O sa ating mga kababayan no, sa Los Angeles, Dubai, Toronto at saan man kayo naroon. Ang isyong ito ay mahalaga dahil ito'y tungkol sa hinintay natin. Isang PNP na tunay na naglilingkod sa bayan, hindi nag-aaway sa social media. Kaya naman, habang sinusuri natin ang mga ganitong issue, mahalagang manatiling kritikal, magtanong at mag-demand ng mas magandang pamumuno. Ang Pilipinas ay para sa atin, mula Quezon City hanggang General Santos, mula Hong Kong hanggang London. Kung na-inform at na-entertain kayo ng episode na ito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan natin sa Cebu, Riyadh at Vancouver. Mag-comment kayo. Sino sa tingin ninyo ang may tamang punto, si Escobal o si Torre? At kung gusto nyong suportahan ang aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers, magpadala ng super thanks please. Maraming salamat mga kababayan at hanggang sa susunod na episode. Stay critical, stay informed at mag-ingat kayo palagi. Mabuhay ang Pilipinas!